Hello, hello, hello. Yan. So, take two tayo. No? Rocky, go inside. Take two tayo. Nagawa ko na tong video kanina umaga. And then, nang nire-review ko yung footage, hindi nag-record yung audio. So, ulit tayo. Ulit. So, second day natin pag-testing ng Hatsan Jet 1. So, dalawa nilabas ng Hatsan, no? Isang Jet 1, isang Jet 2. So, ito yung Jet 1, isa lang yung air cylinder. Jet 2, dalawa cylinder niya. So, basically, yun ang pinagkaiba, same gun. So, nung bagong labas to, ang kalaban nito, Umarex Notos. No, it's a better gun kasi it's a more expensive gun. Ang gusto ko lang dito, mas compact siya. Talagang maliit lang siya. Ito yung pistol version niya. Pag tinanggal mo yung suppressor, maliit lang talaga. Tapos pwede mo siyang gawing carbine. Yung Notos, Umarex Notos, built-in yung suppressor. Kaya mahaba talaga siya. Anyway, so nag-shooting ako yesterday and hindi ako mapakali kagabi. Sabi ko, paano ko susolusyonan kasi nga hindi ko mag-guide yung point of impact, no? So, kanina umaga nag-testing ako pagising ko. No? In-adjust ko lang dito sa rear sight. Tapos, sa windage, left, right, ito ang inatras ko. So, naisip ko kasi, yung suppressor ang nagpapaiba sa point of impact niya. Okay, so, sa kanan, inikot ko lang ng konti-konti. Tapos, ito na magiging permanent location ito. So, mas maganda, mamarkahan ko to ng kulay puti na pen. Okay, so ito, naka-zero na to. Tapos, hindi natin kailangan yan. Pistol version. Ito, nag-pump ako kanina. Yan, puno siya. Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung power, no? Yesterday, hindi ko na ipakita yung power ng 25 caliber na nagbabato ng 33 grains, no? Yung 22 LR 36 grains yung pinaka mababa. So almost ka-level nito yung 22 LR. Tapos pati yung ingay pag walang suppressor, nako grabe. Kaya hindi ko to ginamit pagkabili ko ilang buwan eh. Kasi sabi ko baka tumawag ng pulis yung kapitbahay namin, baka isipin nagpapaputok ako ng baril. So, pero this time with the suppressor, time check is 6:30 PM. Alas 7 na ng gabi, mag-alas 7 na. And this time gagamit tayo ng magazine para mas mabilis tayo. So, 10 rounder magazine. Tanggalin ko yung single loading niya. Oops. And papakita ko rin yung power sa lata. Hard hitting to kasi 25 caliber tapos 33 grains, no? Hindi pa yan nakakasa. Kabit natin yung shoulder stock. Naka-safety. Yun, mahipit ang kamay ko. So ito yung safety niya. Fire, safe. Okay. Without further ado, eye protection tayo. Kahit hindi kailangan, pero kailangan masanay na nag-eye pro pag malapit lang yung target. Okay. At pala kumuha akong tripod. So, nag-set up ako doon ng target, paper target. Tignan ko kung zero pa rin to. So, ganda kita niya yung buong barrel. Here we go. Saan ako tumama? I'm shooting low. I am shooting low. Pero, pwede na. Sa panga. So, narinig nyo yung impact niya doon sa, sa bakal na bullet catcher. Okay, medyo mataas naman. Sige, alam ko na.
I think naka-bullseye tayo. Bullseye ba tayo? Huh. So, safety. Kailangan din bumaril ng lata. Pakita natin yung power. Pakita natin yung power. Against the light kasi tayo eh. Yung malaking lata muna. Here we go. Firing. Tumagos. Next, yung lata sa baba. Narinig niyo ba yun? Bali natin yung yung swinger. Swinger yon. Okay, safety muna. So kanina umaga pakita ko sa inyo yung power nito. Matigas tong latang to. Matigas tong latang to, guys. Ito yung entry niya. Very sinister, kala mo wala eh. Oh. Pero yung exit niya, laki oh. Bumuka talaga yung matigas to oh. Bumuka oh. Tapos dito naman, ito siguro gilid eh. Kaya nag-bounce na catch nito. Meron pa ang fuel. Tingnan natin yung target. Sabi ko nga, inulit ko lang to kasi hindi nag-record yung audio. So, hopefully, may audio na tayo. Ay, hindi ako malapit lang pala sa bullseye. Ito tayo. Ito yung una, pangalawa, pangatlo. Kasi makita eh, itim kasi eh. Ito naman yung binalal natin. Grabe oh. Nilagyan ko ng weights para hindi siya tumalsik. Entry. Kita niyo yung exit. Ang laki oh. Ay, yan oh. Ang laki ng entry. Paloob talaga. Exit. By the way, pag gagawin nyo ito sa bahay nyo, no? Backstop. May backstop tayo na mga kahoy. Tapos may bakal. Bakal yan. Tapos ito. Minaril ko rin lumang lata. Expired na lata. Na corn can. Ayan. Grabe. Pinagbabaril ko to. Ay, ito. Hindi ko pa nabaril. Barilin natin. And gusto kong tamaan yung bullseye. Medyo black. Ay, hindi ko makita. Hopefully, matamaan natin. Okay. Marami pa naman tayong bala. Tsaka hangin. Wala na. Ano to? Load. Yan. Here we go. Sabi ko yung bullseye. Just underneath the bullseye. Bababa. Taasan ko lang ng konti. And yung lata sa sahig. Hindi ko kasi makita paper target sticker kasi black. Tapos red pa yung nito, front sight. Wala na. Safety. Safe direction. Okay, tingnan natin.
Baba na ng tama ako. Pero ito yung lata. Yung mga kinabang yan, yung mga hayop dito. Grabe. Mababa na yung hangin niya. Kailangan i-refill na. Anyway, so, ayan guys, medyo nagagamay ko na yung Hudson Jet 1. Gamay ko na siya and nagustuhan ko na. Bakit? Kasi, yung power nandun, yung portability nandun, sabihin, pwede mo siyang baklasin, liliit siya, pwede mo siyang lagay sa backpack. Pag magka-camping kami, pag pwede, no? Pag pwede mag-target shooting sa gubat, pwede. Tapos, hindi ko kailangan bumili ng CO2. Ito lang dadalhin ko, no? Pellets lang. Solved na. Kasi meron akong pump dyan. Pump lang. Unlimited na yung shoot. So, yan guys. Ang problema lang dito talaga, no? Para masilip mo yung kailangan yan, sa harap ka titingin. Make sure na hindi mo mafa-flag yung sarili mo. Tapos, ang hirap lagyan ng optic sa ibabaw kasi hindi ito Picatinny rail. Hindi rin to dovetail. Design lang pala to. So, kailangan pa tong tanggalin ko tong ibabaw, maglagay ako ng rail, matrabaho. So, pero for the meantime, for short distances, kaya naman ng ng iron sight. So, yan guys, kita nyo yung power nito, tagus sa lata. So, yan guys, Hudson Jet 1. Second time natin dito sa backyard. And as always, tahimik pa din yung niya, suppressor, and importante, naka-safety ako tsaka wala tayong bala. Importante, wala tayong hindi ako nakatapat wala tayong baffle strike. Ibig sabihin, hindi nasira yung suppressor. Ayan guys, no? Backyard plinking lang ulit with the Hudson Jet 1. Mga logo nito. Yan. I hope narinig nyo kung gaano katahimik to. Bye guys.